Sabihin na nating may budget ka na para kumuha ng unang big bike mo. Kahit 400cc lang. Kahit hindi ka bilisan, basta makakadaan ka lang dyan sa expressway. Yung dating 3 hours mo sa service road, gusto mong gawing 40 minutes na lang. Pero may isang problema. Limitado lang budget mo. Mga tipong 300,000 pesos lang dapat ang maximum budget. Kaya sa video na to, naglista tayo ng siyam na 400cc na 300,000 pesos pababa. Para sa mga ganitong presyohan, majority ng mga option natin puro China ng brand. At ang lineup natin ay magbabase lang sa presyo. Kaya magsisimula tayo sa CF Moto 450 SR na may presyong 299,900 pesos. Isang kembot na lang, 300 kaya una, di ba? Kapag sinabing SR, ito ang sport bike ng CF Moto. Hindi sobrang racing ha. At mas lalong hindi rin Siopao-rise. 450cc 2-cylinder sport bike na may 50 horsepower at 39 Nm of torque. Masaya gamitin, balance ang power and torque at 168 kg lang din ang timbang nito. Kaya okay sa mga nagsisimula pa lang. Kung tatanungin nyo ako, isa to sa may magandang tumintig na sport bike ngayon. Headlight na masungit, 5-inch TFT display dash na elegante, sharp tail section at sa lahat ng sport bike in the same category. Siya lang din may winglet na pang aesthetics lang. Huwag na kayo masa na may dagdag downforce dito. Pero alam mo kung anong gusto ko sa 450 SR? Bukod sa smooth power delivery, yung tunog ng 270-degree crankshaft. Basic pakinggan at kalmado sa daan. Siya din ang pinakamura kumpara sa RC390, sa Ninja 500 at sa CBR 500R. For its downside, dahil sport bike to, hindi mo masyadong mailalayo kasi medyo masakit sa katawan at may kataasan ng bahagya ang seat height na may 795mm. May pagka-overkill lang din ang mga fake carbon at winglet. Kung ako ang tatanungin nyo, medyo mababa ang ground clearance kaya ingat baka sumahid ang cowling sa baba at may kalakasan ng gas consumption, well, ayon sa iba. Para sa in-depth review, meron po tayo nito sa channel. Susunod ang QJ Motor SRV 400 sa presyong 288,000 pesos. Kung di mo trip ang sport bike, baka para sa cruiser bike ka. 400cc single overhead cam na may lakas na 37.5 horsepower at 35 Nm of torque. Medyo malayo ang horsepower para sa 450 SR, pero mas mataas naman ang torque nito, which is normal na karakteristik ng mga cruiser. Pero alam mong nakakagulat dito, 2-cylinder pero naka V-twin. V-twin para sa 400cc. Parang Harley ang tunugan ng bawat piga mo dito. Madalas nating nakikita sa mga ganitong klaseng displacement, mga conventional twin lang Andun ang retro touch tulad ng round LCD display, round LED headlights, pero para sa SRV, mas pinili nilang gawing kadena imbes na belt drive. At nice looking twin exhaust. Meron na ding charging socket para sa mga phone nyo. 700mm lang din ang seat height ng SRV, kaya pwede to sa mga hindi katangkaran. Yun nga lang, masyadong maliit tignan ang motor ng SRV 400. Magmumukhang e-bike to pag tayo sumakay dito Next, ang FKM Slick 400 sa presyong 288,000 pesos. Para to sa mga tao gustong umupo sa sofa na umaandar. Relax ang riding position, komportable ang mga upuan, at malaki ang seat compartment. Madami kayong mailalagay dito. 400cc single overhead cam na may 37.3 horsepower at 37 Nm of torque. Wala masyadong wow factor pagdating sa power output, pero pwede na para sa mga gustong bumiyahe ng hayahayang buhay. Smart kaya ang slick, convenient, meron ding USB port malapit sa knob. Gusto ko din yung pagkakalatag ng dust, which is TFT by the way. Mataas ang windscreen, malaking tulong sa open roads at expressways. Yun nga lang, hindi pa adjustable to. Makantong hulmahan ng LED headlight, maging ang turning light. Malaking LED tail light, kaya pansinin sa daan. Pero kung titignan natin itong mga buttons, mapapansin nyo na may pagka-cheap yung plastic material na ginamit sa kanya. Pero by far, ito ang pinakamurang maxi scooter. Pang-anim ay ang CF Moto 450 CLC sa presyong 287,900 pesos. Isa na namang cruiser, pero this time, CF Moto naman. May 449cc displacement double overhead cam, may 40.2 horsepower at 42 Nm of torque. Same engine ng 450 SR pero detuned para ma-meet ang karakteristik ng isang cruiser.
halos parehas na presyo ng SRV 400 ng QJ pero mas malakas ang power band ng CLC. Yun nga lang, mas mabigat to na may 181 kilograms kumpara sa SRV 400 na may 164 kilograms lang. Mas maliit din ang tangke na may 12 liters fuel capacity. Pero kagandahan sa CLC, naka 2-cylinder at naka 270 degree ang crankshaft katulad ng 450 SR. Kaya dun yung unique sound ng makina ng CLC. Good looking cruiser na malababber, naka bar end na din as stock pero ito din ang downside sa CLC. Masyadong mahaba ang handlebar. Samaan mo pa ng bar end kaya mahirap isingit sa traffic. Nung ginamit natin ito sa review, may time na namamatay din ang makina yung low RPM at may mga uwang sa kawaling at upuan. Delikado kung umulan at naglilinis. Baka pasukin kasi ng tubig at kung anong mangyari. Para sa in-depth review, meron po tayo nito sa channel. Susunod ang Bristol Invictus 400 RR sa presyong 278,000 pesos. Gaano kakanto ang gusto nyo? Harap at likod, pwede nang manaksak. 371cc conventional parallel twin na may 39 horsepower at 28.5 Nm of torque. Hindi ko pa nasusubukan ang Invictus pero base sa specs, parang mas malakas pa niya mga R3. Ganoon pa man, 151 kilograms lang ang timbang ng Invictus. Sobrang gaan. Pinakamagaan na 400cc sa Pilipinas. Pero kapansin-pansin sa Invictus, yung single-sided swing arm na nakabit sa kanya. Isang factor kung bakit magaan ang motor. Mas madali lang din magtanggal at magkabit ng gulong dito. At syempre, pogi din tingnan. Mala Ducati ang datingan yun yan. Medyo mababa din ang seat height kumpara sa ibang sport bike. Yun nga lang, walang riding aids ang Invictus. Hindi din ganon ka-attractive ang LCD display. Pero kung kayo ang tatanungin ko, kuha ka ba ng Invictus? Next, ang Swift Moto 450 NK sa presyong 272,800 pesos. Katulad ng 450 SR na sport bike, 450 CLC na cruiser, ito naman ay 450 naked. Hindi nilagang kangkong. 450cc 2-cylinder na may 50 horsepower at 39 Nm of torque. Technically, para lang tong 450 SR na hinubaran. Kung ikukumpara natin siya sa lumang NK, yung NK400, mapapansin nyo na malaki ang diet na ginawa sa bagong NK. Mas numipis at compact na tignan. Pero kagandahan dito, mas gumaan. Which is big factor para mapaganda ang power to weight ratio ni NK. Samahan mo pa ng 270 degree crankshaft. Para ka nang naka-mini MT-07. Brusko pa din ang hulmahan despite na lumit ang motor. Suave-looking TFT display na may Bluetooth connectivity at may traction control na din para iwas dulas ng gulong sa mga basa at alanganing daan. Highly recommended to sa mga nagsisimula pa lang magmotor. Pero para sa mga backride nyo, medyo bad news to kasi hindi po to komportable kasi maliit lang po ang pillion seat. Para sa in-depth review, meron po tayo nito sa channel. Pangatlo, ang Bajaj Dominar 400 UG2 sa presyong 208,900 pesos. Aminin ko, isa to sa mga best, reliable at budget-friendly bike sa listahan na to. 373cc displacement pero huwag kayong mag-alala kasi 400cc to sa papel. May 40 horsepower at 25 Nm of torque. Enough na para sa city at long distance trip. Para sa UG version 2, naka-touring setup na kayo dito tulad ng crash guard, hand guard, mas mataas na windscreen, top box bracket at USB charging port. Sa bumiyahe kapag ganito setup mo. Samahan mo pa ng LCD display na mala Ducati Javel ang layout, good looking exhaust at mags, yun nga lang, may kabigatan ng doming. 193 kilograms ang timbang nito. Mas magaan pa ang bagong Ducati Panigale V4S na may 1,100cc. Isipin mo yun. Pero for 2025, in-update nilang doming, nagkaroon ng bagong display. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung kailan pa ilalabas dito sa Pilipinas. Yung mga nakikita ko pa lang sa ibabasa pa lang, mostly sa India. Pangalawa sa huli, ang FKM Falcon X400 na may presyong 208,000 pesos. 400cc parallel twin na may 38 horsepower at 35 Nm of torque. So andun yung machong tunog na may decent power output. Litaw ang frame dahil sinabay nila sa body color, which is nice. Naka-retro seat, medyo mababa lang din ang seat height na may 790mm. Pero pagdating sa headlight, parang naked sport ang datingan eh. So medyo hybrid. Dual disc, upside down forks, TFT display, tire hugger, at eto pa, meron kayong front cam para sa ganitong presyo. Sobrang bihira mo to makikita sa isang motor. Madalas aftermarket ang ginagawa dito pero dito nakasalpak na agad eh. Pero ganun pa man, mayroong nilagay na good stuff and also may bad stuff sa X400 tulad ng stock tire na hindi ganun kaganda mag-perform, mga cheap plastics at kung ano-ano pa. Pero overall, pwede to. Para sa in-depth review, meron po tayo ulit dito sa channel. At ang pinakamura para sa listahan nito, walang iba kundi ang
Motorstar Cafe 400 sa presyong 145,000 pesos. Oo, andito pa din to. 400cc air-cooled single cylinder na may 27 horsepower at 30 Newton meters of torque. Para sa 145,000 pesos, meron ka ng retro bike. 6-speed ang transmission, naka-dual gas charge ang rear suspension, 3-drop tank, leather seat, 2 round analog display, may tongue grips na, spoke wheels at 2 pea-shooter exhaust sa magkabilang gilid. No fancy tech and design, motor na para bang nasa 1970s ka pa din. Meron ka pang kickstart para sa taong 2025. Pero expect dahil sa presyo niya, maraming tinipid dito. Tulad na lang ng drum brake sa likod. Pero alam niyo, madami-dami na din akong kilalang kumukuha nito at binibisa nila depende sa style na gusto nila. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng arrive at nagtitipid ka sa budget, subukan mo to. Ito ang ating top 10 400cc MC below 300,000 pesos ngayong 2025. Singit ko lang din Nabalitaan natin na may darating daw mga bagong 500cc ang brand na FKM na below 300,000 pesos din tulad ng Express 500 Racer, Express 500 SC, yung Ari 500 mukhang yun yung adventure bike nila at Pulsar 500 na cruiser. Pero as of now, hindi pa nila ina-announce kung kailan nila inalabas so hindi muna natin sinali. Alin sa mga nabanggit ang balak mong kunin? Let me know in the comment section down below. Kaya mga K-Device, kung nakatulong po ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po to support our channel. Kaya, see you po sa next content.